walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Ikaw ang aking kalakasan, ligaya at aking kanlungan. Dumating man ang problema, walang makapaghihiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa palad mo, sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aking Diyos, ikaw ang lakas at ligaya ko. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo, sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aking Diyos, ikaw ang lakas at ligaya ko. Ligaya ko. Ikaw aking Diyos, ikaw ang lakas at ligaya ko. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating devotion ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 7 ng Enero sa taong 2026 at nawa ay patuloy kayong pinapalakas ng Panginoon. Kung naririnig niyo po ang devotion na ito, ibig sabihin kayo po ay muling nagising at muling haharap sa panibagong araw kasama ang salita ng Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, tunay ng napakadakila mo sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa buhay ng aming mga kapatid na araw-araw namin nakakasama sa pag-aaral ng inyong mga salita o Diyos. Dalangin po namin na ang mga salitang maririnig at pagbubulay-bulayan namin sa umagang ito, Panginoon, ay maging kalakasan ng aming mga spiritual na buhay. Salamat po, Diyos, sa inyo po namin nalalagak ang oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay tutunghay sa Deuteronomy chapter 10, and our specific verse for this morning can be found on verse 12. Pagpaumanin niyo po yun nasa screen. It should be Deuteronomy chapter 10 verse 12. At sabi po dito, "And now Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve Him
with all your heart and with all your soul. So this chapter recounts how God renewed His covenant with Israel after the Golden Calf incident. So kung maalala niyo po, ito yung pagbaba ni Moises mula sa Mount Sinai at naabutan niya ang mga Israelita na gumawa ng isang Diyos-Diyosan na kanilang pinagbunyi. At ito po ay lubos na ikinagalit, kinalungkot ng Panginoon. So in this chapter, Moses reminds the people to obey God by fearing Him, walking in His ways, and keeping His commands. The chapter is reminding us that God wants our hearts more than religious actions. So mas tinitingnan po ng Panginoon yung laman ng ating mga puso, higit sa kung ano man yung mga ginagawa natin, marahil para sa iglesia, marahil para sa ating kapwa. Higit na tinitimbang ng Panginoon kung ano yung totoong nilalaman ng ating puso. Isang halimbawa po nito ang buhay ni Martha, na siya po ay na-rebuke, na-convict ng Panginoon nung siya ay sobrang naging busy sa paghahanda sa pagdating ni Jesus sa kanyang tahanan. Ang higit na ninais ni Jesus ng mga oras na yun ay siya ay makapakinig, makasalamuhan niya si Jesus at marinig niya ang mga salita ng Diyos ng mga araw na yun. So more than our actions, more than the things that we do, God wants our hearts more to be in tune with Him. And part of that is letter B, God desires for us to choose obedience in our everyday decisions, asking whether our words, attitudes, and choices honor the Lord. So very well emphasized po dito yung words, actions, attitudes, and choices. Marahil minsan hindi natin sinasadya sa ating mga salita, sa ating mga iniisip. Subalit importante po dito yung salitang choices. So every time we choose to disobey the Lord, that is considered deliberate and intentional. And just like what happened to the Israelites, ito po ay kinasusuklaman at kinalulungkot ng ating Panginoon. Loving God should be intentional. It should be shown through spending time with Him, which is truly important, and trusting His guidance. Tulad po ng pag-guide ng Lord sa mga Israelita papuntang sa kanyang lupang pinangako, nais din niya na tayo ay samahan sa paglalakbay na ito, at nais din niya na tayo ay lubos na magtiwala sa Kanya. And number 4, serving God with all our heart includes doing our daily responsibilities with honesty and faithfulness. So it is already a holistic view of obedience, holistic view of serving the Lord. Maybe not in a church all the time, maybe it's within our homes, it's within your marriage, it's within friendships, maybe it's about our works as well, our jobs. So God desires for us to be cautious in the way we live our lives and to be intentional with Him. Sa atin pong pagtatapos ay meron po kaming iiwang 3 reflection points bago po tayo magwakas sa panalangin. Number 1, what are the things that hinder us from freely, completely serving the Lord? So iniiwan po namin yan sa inyo na i-reflect ngayong umaga. Number 2, how can we serve the Lord with all our hearts? And number 3, how can we serve the Lord
with all our strength. Muli po, salamat sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Diyos at tayo po'y magwakas sa panalangin. Tunay nga o Diyos na ang nais mo ay kami ay lubusan, tapat at buong galak na mga nasumunod sa inyong mga inuutos amin, Panginoon, sa inyong plano para sa aming buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon, O Diyos, ang sinusunod namin ay ang aming sarili. Sinusunod namin yung udyok ng aming isip, aming salita, ng aming mga emosyon, Panginoon, ng aming mga katawan, O Diyos. Patuloy po kami humihingi ng kapatawaran mula sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mag-reflect sa araw-araw kung paano ka namin higit pagsisilbihan buong puso, buong lakas at buong kaluluwa po namin. Salamat po, O Diyos, sa mga points na ito na aming natutunan sa araw na ito. At ikaw po nawang isang patuloy na manguna sa amin sa buong maghapon. Lahat po ng pupuri at sa salamat ay binabalik namin sa inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.